Naghanap kami ng sapatos na susuotin ko sa graduation ni Kenshin. At kaninang umaga bago ko hatid si Kenshin sa school, ay meron kami napulot na cellphone. Tapos nagpunta nga pala ako sa post office para bayaran naman yung gold na nabili ko sa online. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin kahapon, araw ng Martes. Mga bandang alauna ay nagkasikaso na kami dahil meron kaming pupuntahan. At bago kami umalis, chinek muna ng asawa ko itong nabili niya sa Amazon. Ito nga po yung ilalagay namin sa damit ko na design. Alam nyo po mga auntie, yung susuotin ko po sa graduation ni Kenshin. Si daddy po yung tumitingin kung babagay ba sa akin. Bago nga pala kami pumunta ng Matsumoto, ay dumaan muna kami dito sa Watahan para bumili ng gas. Ito nga po yung ginagamit namin sa heater mga auntie para uminit yung bahay namin. Etong 3 galon na to ay tumatagal ng mahigit 1 linggo. Sobrang mahal nga po kasi nasa 6,000 plus yung binayaran ng asawa ko. Sabi niya sa akin kanina, dati daw yung 3 galon na yan ay nasa 3,000 yen lang. Grabe ng mga auntie, lahat na ata nagmamahal. Kapag ganitong winter dito sa Japan, ay napapagastos talaga kami. Yung gas pa lang para sa heater, ay linggo-linggo na kaming bumibili. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Matsumoto. Punta kami dito sa ABC Mart para tumingin ng sapatos na susuotin ko sa graduation ni Kenshin. Gusto nga palang kulay ni Uncle yung hapon mga auntie, ay kulay beige na nasa 2 to 3 inch ang taas. Meron kami nakita dito kaso nga lang mababa. Tapos wala din silang ibang design dito na type po ni Uncle yung hapon. Kaya naman nagpunta kami dito sa Aeon Mall para tumingin ulit ng sapatos. Kahit matagal pa po yung graduation ng anak namin, ay nagre-ready na kami para kapag malapit na, ay wala na kaming iintindihin. May nakita nga kami ditong sapatos at medyo maganda siya mga auntie. Syempre, susukatin din natin kung babagay. Kung susukatin ko na po itong sapatos, ay merong pinakita sa akin si Uncle yung hapon. Meron siya nakitang sapatos sa Amazon at nagandahan po siya dito mga auntie. Kaya ang sabi niya sa akin, yun na lang daw yung bibilhin namin. Kung naman oo lang ng oo kasi si Uncle yung hapon naman ang bibili. Nakita na naman nga si Uncle yung hapon, kaya pinasukat na naman niya ako ng sapatos. Kenshin naman, etong silver daw yung gusto niya mga auntie. Napakabait ng anak ko. Tinutulungan niya ako magtanggal ng medyas. Habang nagsusukat nga pala ako dito ng sapatos, wala yung size na hinahanap ng asawa ko. Pagkatapos namin tumingin ng sapatos, tumingin kami ng mga backpack. Ito nga yung bag na Randosero, na bag ng mga batang elementary. Sobrang mahal pala dito sa mall. Kakahalaga ng 6, 7 o kaya naman 8 lapad. Kahit na napakamahal ng bag na yan, sigurado talagang matibay at matagal na magagamit. Kapag may lindol, ay pwede rin tong pang support sa ulo. O kaya naman kapag may baha, dahil napakagaan ng bag na yun, ay pwedeng gawing salbabida. Ang galing dito sa Japan, napapamangha talaga ako mga auntie. Dito sa Japan, halos lahat ng mga mag-elementary, iba-iba yung design, pero pare-parehas ng bag. Ito na nga po mga auntie, pagka-uwi nga pala namin ng bahay, agad na ako nagluto ng hapunan namin. Luto ako dito ng sabaw namin misoshiro. Madalang si Uncle yung hapon naman po ay nagluto ng tulya. Naglagay nga pala ako ng napa-cabbage dito sa ating sabaw at ng favorite kong inoki mushroom. Pagluluto nga po pala ng misoshiro, napakadali lang po. Kailangan lang natin dito ng dashi powder at ng miso paste. Yun na po yung magsisilbing pampalasa dito sa ating sabaw. Naglagay nga rin pala ako dito ng spinach at ng napakadaming seaweed. Sustansya tong niluto kong sabaw dahil napakadaming gulay. Kanina nga pala bago kami umuwi ng bahay, ay dumaan muna kami sa supermarket. Nag-aasikaso ako dito. Si Kenshin naman ay nagugutom na po mga auntie. Kaya sabi ko sa kanya, tawagin niya na si papa niya at para makakain na kami ng hapunan. Ito na nga po mga auntie, yung simpleng hapunan namin. Meron tayo ditong sashimi, isda na may luya at carrots. Meron din tayo ditong sabaw at saka yung tulya. Syempre hindi rin mawawala dyan yung salad natin. Sa mga nakakapansin nga pala sa Christmas decoration namin, kung bakit hindi pa daw namin tinatanggal. Ganito po kasi yan mga auntie. Gusto ko na sanang tanggalin kaso nga lang po sa uncle yung hapon. Sabi niya dahil malamig pa kaya wag mo na daw tatanggalin. Pero tatanggalin ko na yan mga auntie sa susunod na araw. Minasang itadakimasu. Kanina nga pala dun sa mall, hindi na po kami bumili ng sapatos dahil sa Amazon na lang daw po bibili sa uncle yung hapon. Mas mura kasi sa Amazon at maraming design na pagpipilian. Fast forward na po tayo ulit kinabukasan naman. Ito po yung ganap namin kaninang umaga. 7 pasado na nga po ito. Tingin namin sa labas ay umuulan na naman ng snow. Dahil merong pasok si Kenshin, kaya hatid ko muna siya. Para ko sana maglakad kami ng anak ko. Kaso nga lang ayaw po niya mga auntie. Habang papunta kami ni Kenshin sa school, meron kami napulot na cellphone. Napakalinaw nga po ng mata ni Kenshin dahil siya po ay nakakita. Dahil hindi ko alam kung kanino ko to iso-surrender. Kaya naghanap ako ng company o kaya naman store na malapit para doon ko na lang sana ibibigay. Kaso nga lang wala po akong makita. Kaya naisip ko na ibigay na lang sa teacher ni Kenshin. Bala ko sana sa police station. Kaso nga lang wala
pong malapit dito sa amin. At saka malilate na rin kami ni Kenshin sa school. Kaya kay teacher ko na lang binigay para sila na lang po yung magsusurrender. Dito nga po namin nakita yung mga auntie. Dito po sa dinadaanan namin palagi ni Kenshin papuntang school. Alam nyo po, dito sa Japan, pag may mga nawawalang gamit, o kaya naman wallet, ay binabalik po yan sa may-ari. Dahil hindi naman sa amin yung cellphone na yun. Kaya kailangan ibalik po namin mga auntie. So ito na nga po, pagkatapos ko nga palang kumain kanina, nagbike ako papunta ng post office. May nabili kasi akong gold sa online, kaya babayaran ko na. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minutong pagbabay, nakarating na ako dito sa post office. So, ayan mga auntie, andito na po tayo sa post office. Magbabayad na tayo ng gold. Alam niyo po mga auntie, first time ko pong bumili ng ganito kamahal na gold. Naisip ko kasi, kaysa nakatabi lang yung mga iniipon ko, ay bakit kaya hindi ko na lang i-invest? Ito nga yung naisip ko, bumili na lang ng gold. Lalo na ngayon na halos buwan-buwan ay nagmamahal yung gold. Bago nga pala ako bumili, ay sinabi ko muna sa asawa ko. Kaso nga lang nagalit po mga auntie. So, ayan mga auntie, nakabayad na po tayo ng gold na binili natin sa online. Sobrang excited na ako matanggap yon kasi first time ko pong mag-invest ng gold mga auntie. Although may gold naman ako, kaso first time ko pong bumili ng ganun kamahal. Pagkatapos ko maghulog ng bayad, dumaan muna ako dito sa Family Mart. Bumili ako ng jelly na multivitamins. Maalala ko dati, ito yung binibili sa akin palagi ng asawa ko noong nagtatrabaho po ako dito sa Japan. Ito na yung binili ko para may lakas akong magbike ulit mamaya. Alam nyo ba, sobrang excited na akong makita at mahawakan yung binili kong gold. Sayang, kung alam ko lang talagang mag-invest, dapat pala dati ay bumili na ako ng gold. Yung mga gold ko dati, sinanla ko sa Cebuana. 2,000 ko sinanla at hindi ko na po natubos. Buti na lang yung kwintas ko ay hindi ko sinanla. Fast forward na nga po mga auntie, mga alas 3 naman ng hapon, ay susunduin na po namin si Kenshin dito sa school. Update ko nga po pala kayo dun sa napulot naming cellphone kanina. Kinausap po ng teacher tong asawa ko. Surrender na nga po nila dun sa police yung cellphone at kinukuha po yung details namin. Kaso nga lang, dahil busy po si uncle yung hapon, kaya ang sabi ng asawa ko, si teacher na lang po yung magsasabi dun sa police. Sabi nga po nila, parang high school daw po yung may-ari ng cellphone. Buti na lang maibabalik na dun sa may-ari. Kung hindi namin nakita yon, baka nasagasaan na po ng kotse. Katapos namin sunduin si Kenshin, ay umuwi na kami kaagad ng bahay. Pinasok ko na din sa loob itong mga pinaarawan kong sayote. Habang nasa labas kami kanina, merong dumating galing naman sa Amazon. Binuksan kaagad ni Kenshin. Tuwang-tuwa ako mga auntie dahil sapatos pala yung laman. Ito na nga po yung sapatos na in-order po ng asawa ko sa Amazon. Tuwang-tuwa ako dahil napakaganda po ng sapatos. Ang galing talagang pumili ng asawa ko dahil ganito yung mga gusto kong design. Syempre, magte-thank you din ako kay uncle yung hapon. Diba, ang sabi ko kanina ay nagalit yung asawa ko nung bumili po ako ng gold. Ang gusto kasi ng asawa ko ay doon kami bumili sa mismong shop. Nag-aalala po si uncle yung hapon, baka daw fake yung mabili ko. Hindi ko naman masisisi tong asawa ko dahil alam ko nag-iingat lang siya. Sarap! Mama, arigato. Gumawa nga pala ako dito ng smoothie dahil nag-request si Kenshin. Syempre, bibigyan din natin si uncle yung hapon bago pumasok sa trabaho. Kaninang umaga, nagpunta siya ng hospital para magpa-check up. Kaya gulat na gulat ako kanina. Pag-uwi ko, galing po ng post office. Akala ko hindi pa siya nun uuwi. Yung pala umuwi mga auntie. Galis nga pala ng asawa ko, ay diniligan ko na po itong mga tanim kong sayote. Siguro umabot to ng 2 linggo bago ko madiligan ulit. Sobrang nakakatuwa po dahil nagkakaroon na sila ng dahon. Sobrang na-excite talaga ako dito sa mga tanim kong sayote. Pagkatapos ko namang diligan, ay ilalagay ko ulit itong mga supot. Ito muna yung magsisilbing greenhouse nila. Ilang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... じゃあね、バイバイ。YouTube ポワチ。うるさい。